Pinakamalinis na budget daw po sa kasaysayan ng Pilipinas. Siguro maganda ihambing natin ito, mga kapatid, sa isang pinakamalinis na kubeta. Kubeta, mga kapatid, na angkintab. Kubeta, mga kapatid, na hindi makikitaan ng anumang pong matya o dumi sa kung saang sulok nito. Pero kubeta pa rin. Pero, hindi, pero kung ang gagamit ay baboy, Ay! ano ang mangyayari sa kubetang malinis? Mabababoy. Naku, ang ganda ng paghahambing mo, ha? Mahirap pong sabihin na itong pinakamalinis na budget sa kasaysayan po ng Pilipinas. Kasi kung baboy po ang magpapatupad niyan, baboy po at baboy pa rin yan. Aray! Sabi ng mga Sige. baboy. Alright. Maghunus dili ka naman sa paggamit ng salitang baboy. Nasasaktan ng mga baboy. Yung mga totoong baboy. But again, mga kapatid, kami po dito hindi maghahati ng problema sa inyo. Oo. Maliban na lamang po kung kayo pa yung mga proponents. Hindi tayo maghahatid ng sarili naming problema. Pero yung problema ng bayan, pasensya na po kayo. Kailangan talaga naming ihatid yan. Oo, ayaw man namin, gusto man namin puro good news. Sino ba naman may gusto ng bad news? Opo. Lahat tayo gusto nating good news. Kaya lang talagang, ang hirap pong maghanap ng good news sa gobyernong ito. Ang good news daw, mga guys. Opo. Guys, di ba kayo masaya? May budget na tayo! Di ba kayo? Di ba kayo? Guys! Di ba kayo masaya? Smile naman kayo dyan. Namiss We nyo have ba a si budget. Guys? Guys, we have a budget! Oh. Alright, sige. So, nalagdaan na po ang ating budget. Ang ating pong pag-aambag-ambagan, mga kapatid, ay 6.7 something trillion pesos. 793. Pinakamalaki sa kasaysayan po ng Pilipinas. Pero ang sabi ho naman po ng ating presidente, siya ba nagsabi nito? O may mga ibang nagsabi na ito raw po ang pinakamalinis na budget. Wow! Yan ang people-centered budget pa daw ito. Pinakamalinis na budget daw po sa kasaysayan ng Pilipinas. So, ito lang po sa atin dito. Pinakamalinis na budget. Siguro maganda ihambing natin ito, mga kapatid, sa isang pinakamalinis na kubeta. Tama? Pinakamalinis na kubeta. Kubeta pong Maganda naman na dun mo na squeaky ihambing. clean. Oo. Kubeta, mga kapatid, na angkintab. Kubeta, mga kapatid, na hindi makikitaan ng anumang pong matya o dumi sa kung saang sulok nito. Yan po, mga kapatid, ang pinakamalinis na kubeta. Oo. Pero kubeta pa rin. Pero, hindi, pero kung ang gagamit ay baboy, Ay! ano ang mangyayari sa kubetang malinis? Mabababoy. Naku, ang ganda ng paghahambing mo, ha? Nanay ko pa naman ayaw ng baboy. Correct ka Sa dyan? kubeta. Correct Totoo ka yan. dyan? Alam nyo ba, sa bahay, yan ang tinitignan. Mm. Masasabi mo daw na malinis ang isang tao sa kanyang tahanan. Refleksyon. Kapag pumasok ka doon sa banyo, hindi lang yung bahay na malinis mismo. Pag ikaw ay pumasok sa banyo at nakita mo na maayos, malinis ang kanilang banyo. Hindi lang kusina, hindi lang sala, maging ang kubeta. Ang kubeta, bow. Pero minsan hindi natin maiiwasan na may mga kasama tayo sa bahay na mga baboy sa kubeta. Ang kubeta, bow. Tama o mali? Kaya tama ang paghahambing mo. Napakagandang paghahambing. Kasi nga naman, kahit gaano kalinis ang budget, depende pa rin sa gagamit. Malinis ba yung gagamit? May punto ka. Ang ganda. Ang kubeta. Bow. Word of the day. Okay. Kubeta. Opo, ito lang po Oo yan, nga, mga kapatid. okay Kasi yun nga, na. ang dami ho natin mapag-uusapan this morning. Of course, ito nga pong budget na ito na ano man po ang tawag nila dyan, mga kapatid, tayo pong lahat ay mag-aambag-ambagan para dyan. As a matter of fact, tayo po'y uutang na naman para ponduhan po yan. Wala ho tayong magagawa dyan. Ang ating po na lamang, sabi nga ni Ginoong Diwa Gunigundo,
magpatuloy po sa pagbabantay kung paano po ito gagastusin, no? Sige, so, ito ho, bago natin tunghayan tong ating pabida at ang ating pong pa-contest today, dalawa po ito na maaari nyo hong salihan and chance to win hanggang minimum po na 2,000 pesos. Salamat po muli sa ating pong mga Happy Anonymous. Thank you very much. Alright, so ito na muna, bago natin... Bago balikan ng kubeta. Hindi, Sige. ito na muna, itong sa budget mga kapatid. Opo, para lang ho natin matunghayan itong isyong ito na ngayon pa lang po pag-isipan na po natin. Kasi kung atin pong mapapansin, ito hong inaprubahan nilang budget. Kaya nga po yung iba naghihinagpis. Kasi yung provision ng bawat alokasyon sa bawat distrito, pansinin po ninyo yung mga proyekto. Halos pare-pareho na naman at ang halaga pare-pareho pa din. Yan po sinasabi nung iba. Huwag mo na munang tukuyin yung UA, yung Unprogrammed Appropriations. Iba hong usapin yun. Doon na lang po mismo sa DPWH budget. Pare-pareho po na naman yung halaga. Pansinin po ninyo. Kung yan po yung multipurpose buildings, pare-pareho po yan. Oo, may 20 million, 10 million, pare-pareho. Iba't ibang mga lugar umano pero pare-pareho yung project. Ganon din po sa mga ngalsada. Yes, daang milyon. Paano ka naman nagbigay ng ganong kalaking halaga? Oo, nang pare-pareho po yung halaga, iba-ibang mga lugar, hindi ba? Talagang isipin mo, opo, hindi natin may tuturing na itong budget na ito, opo, ay katiwa-tiwala. Seeing is believing. Kasi, opo, ito mga kapatid, ay noong pa man sinasabi at kinumpirma na doon sa mga nagdaang hearing. Basahin ko lang ang isang statement under oath ng isang dating district engineer. Kung paano po mga kapatid ang kanila pong kitaan. Kasi ngayon, maaari sabihin natin, sige, itong mga to, yung mga nasa sangkot yan, kinasuhan na. Yung iba, tandaan natin, libong flood control projects ito, 10,000 po ito. Mahigit sa nagdaang pong ilang taon, hindi lang panahon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos, kundi panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Ilan pa lang ang talagang nasuri na imbestigahan at ilan pa lang ang nakasuhan. Yung iba, maaari bang sabihin natin na yung ibang mga may allocables, may mga inilaan na halaga sa kanila pong mga lugar o distrito, matitino ang mga nandoon. Sorry po kasi para ka nang walang tiwala. Kasi nga, paano ka ba magtitiwala sa nabulgar? Let me just get my eyeglasses. At kinukuha na nga po ni Manong Ted ang kanyang salamin para sa mga nakikinig sa radyo. Isinuot din po ang headset. Hinawakan po ang bond paper. Ilang pahina po ito. At ngayon ay babasahin na niya. Basa! Okay. Sa ilalim po ng numero 10, sa sinumpaang salaysay ni Boss Henry Alcantara. Okay? Ito po. Ang aking mga inihahayag na impormasyon ay base sa mga records at personal kong kaalaman ukol sa mga pagpopondo at implementasyon ng mga flood control projects. But basically po, si Boss Bryce naman sinasabi, DPWH projects, lahat same. Ito po. Okay. Ang sinasabi po dito, magmula po sa NEP, mula sa NEP, hanggang sa ito po'y dumaan mga kapatid sa House Bill, Senate version, and then GAA, including nga yung UA. Ang kasunduan ay 25% ang para sa proponent. May advance payment na ito na 5 to 15% na kalimitan pong hinihingi. Ito ho, itong isa ang may starring po ditong tao kapag ganap na ang NEP base po sa pagdinig sa Kamara de Representante. NEP pa lang, may hatagan na. Samantalang ang pondo sa BICAM ay may advance payment din na 5 to 10%. Nakilimitan pong hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM. At ang balanse ay babayaran ng buo paglabas po ng GAA. That is the modus. And then, mga kapatid,
po. Paglabas po noong sinasabi din po na ng mismong GAA na mayroong UA, pag may provision doon na maaari ng kalikutan, 30% daw po ang sinasabing hingian ng proponent. So ano ho ang ating tinutukoy dito? Ito yung modus. Maaari sabihin nila, ay dati yan. Oo, wala na yan ngayon. Wala na yung mga tao na yan eh. Di ba? Yun ang sasabihin nila. Wala na daw yung iba. Wala na yan. Nilista namin yan sa DPWH. Hello? Pero yung iba. Yung nang naandoon sa region na sinasabi ninyo, natatanggalin nyo, hindi nyo tinanggal eh. Nando doon pa rin. Sa mga video ho, nung nagdaang halala, nagpapaulan ng pera yan eh. As in, nag-aabuak ng pera, nakita nyo? Doon sa lugar po kung sa tumakbo yung kanya misis. Pero naandyan pa rin. Bakit? Baka may idawit. Baka may idawit kasi sakop niya yung lugar ng makapangyarihan. Hindi ba? Tamo? Yung connect. Ay nako, pag-usapan natin to kahit bukas. Oo. Kahit hanggang bukas may pondo ko. Yun lang. Hindi ka maubusan ng pondo o ng topic sa administrasyon at gobyernong ito. Anyway, Oo. sige po. Sorry po pero not to spoil itong mga nasa communications po nitong palasyo, pero sorry. Opo, mahirap pong sabihin na itong pinakamalinis na budget sa kasaysayan po ng Pilipinas. Kasi kung baboy po ang magpapatupad niyan, baboy po at baboy pa rin yan. Aray, sabi ng mga Okay, baboy. sige. Alright. Maghunos dili ka naman sa paggamit ng salitang baboy. Nasasaktan ng mga baboy. Yung mga totoong baboy. Masarap lechonin yan. So it's now 9:25, 6:25 in the morning.